Wala na tayong panahon para sa mga bagay na hindi natin kayang panindigan. Mas malaki ang responsibilidad natin sa gerang ito kaysa damdamin natin para sa isa't isa. I'm Gerald Tarag, director, co-writer, editor, and composer ng pelikula. Actually, hindi ko na maalala kung kailan ko unang na-encounter yung story ni Antonio Luna. But when I read up on him, parang it wasn't his heroism that struck me. It was more of the tragedy, the fact na there was this guy who was trying to be, well, I don't think he was trying to be a hero, but he was trying to preserve this idea, a certain idea, and everyone was going against him. Anong masasabi niyo kay General Luna? Napag-alaman namin na may masama siyang balak. Hindi gusto ng ilang politiko at negosyante ang iyong pamamalakad. Bayan o sarili, pumili ka! Sobrang interesting sa akin yung fact na wala siyang pakialam sa standards well, kung paano makisama sa mga tao. So wala siyang pakisama. Meron lang talaga siyang gustong marating na idea. So yun yung parang sobrang interesting itong gawing pelikula. Si Antonio Luna ay malupit, abusado, mayabang. I read upon a lot. Of course, yung libro ni Dr. Jose. And then, yung libro ni Joaquin, yung A Question of Heroes. Tapos, may mga iba pa ni Ambeth Ocampo. Yun yung parang pinaka-main sources ko for research. And then, nung pumasok yung ibang production team na mga researchers, etc., pati yung mga historians. So, parang corroboration na lang kung ano ba yung tumutugma. And at the same time, siyempre parang binabalansin mo rin kasi may mga bagay na kailangan mo ng creative freedom para makwento siya ng tama. Si Luna kasi medyo, parang may two sides sa kanya, yung pagiging blunt niya, tsaka yung pagiging poetic niya. So, yun din yung nireflect namin sa visual strategy ng pelikula, na for the most part, to the point yung mga framing, wala masyadong arte-arte. And then, doon sa mga instances na lumalabas yung poeticism ni Luna, doon siya nagkakaroon ng mga mahabang steadicam shots. Ang taong may damdamin ay hindi alipin. Lahat ng mga shots namin naka-shotlist eh. So, very specific yung angles and then very specific yung position ng mga actors. So, lahat yun pre-planned. Pero, halimbawa, pag sa actors naman, medyo hinahayaan ko sila. Sinasabi ko lang kung kailan sila lumalampas or kung kailan kulang. Cut! Cut! Safety na lang. Mon, masyado lang mabagal yung lakad mo, Mon. Dinidefine mo lang sa kanila kung ano yung significance nila in relation to Antonio Luna. Halimbawa, yung dalawang nakadikit palagi kay Luna, si Paco Roman at si Rusca, which was played by Joem Bascon and Archie Alevania. Parang sila, kapit-gatas. Daling sabihin na comic relief si Archie, pero siya yung magaan, tapos si Joem. Sabi ko nga kay Joem, kung may control si Antonio Luna, ikaw yun. So si Antonio Luna yung sobrang brash na wala siyang pake. Pero yung version na may control siya. Kay Aguinaldo, sabi ko kay Mon, huwag mo siyang gawing kontrabida. So meron siyang mga motives and mga self-preservation. Hindi mo siya dapat i-play na parang may masama siyang balak or gusto lang talaga niyang ma-maintain yung position niya. So lahat ganun, merong mga instructions na basically ang angle is towards making them more human. Early pre-production, alam ko na naman na si John Arcilla talaga yung gusto kong kunin na artista. Tinanakaw mo yung kanilang mga kaluluwa. Gusto nila, meron silang alaala. Pinagsasamantalahan pa pala sila. Di ka lang magnanakaw, mananamantala ka pa dahil alam mo gustong-gusto ng mga tao na tumatawang, umingiti. Dahil gustong-gusto ng mga tao na umiiyak. Diba? Pinagsasamantalahan mo yung gusto nila. Di mapagsamantala ka pa, wala ka pang pera, pulubi ka pa. Totoong tao ka ba? Napanood ko si John, sa short film pa lang ni Raymond Red, yung Anino. Doon pa lang lumitaw na siya eh. And ayun, and then nung napanood ko yung Metro Manila, parang bigla ko siya naalala. Tapos
around that time, yun nga, parang pinag-iisipan namin kung sino talaga si Antonio Luna. So parang biglang nag-click lahat na, oy, ito pala yung actor na dati ko pang pinapanood na gustong-gusto ko, na sobrang instinctual. Yung, he plays by instinct eh. So malakas yung craft niya, pero yung instinct talaga nangingibabaw. Pagdating sa mga production team, etc., I just usually let them do whatever they want to do, and then it's just me a matter of guiding the vision. It's my first historical movie, so mas malaki yung attention to the smallest details. Kasi before, mas sinahayaan ko lang yung production design team. So ngayon, mas kailangan ko makita ko ano yung ginawa nila. Para lang, just to make sure na in line with the vision. Trabaho lang ng trabaho hanggang matapos. Probably mga 3 months editing, and then doing the music was around maybe 2 months. Kasi wala naman masyadong compromises dun sa pelikula. Pretty much kung ano yung nasa script, yun yung nasa edit. Pag ikaw yung nag-edit ng sarili mong pelikula kasi medyo nag-i-edit ka na rin on set. Nung nag-shoot pa lang, alam ko na yung mga gusto kong tanggalin, gano'n. Pero yung mga producers naman, gusto nila na, ilagay mo tong eksena to, ganyan. Which is nasa script naman, hindi naman sila nagpapadagdag na eksena wala sa script. He must be the bravest man I've ever seen, you know, the looniest lunatic this side of Frisco. When I was in college, I majored in music composition. Tapos, nung pagpasok ko pala sa College of Music, medyo maliit yung appreciation ko for classical, actually. Mostly nasa rock music yung pinanggalingan ko. Pero nung narinig ko si Stravinsky and yung The Rites of Spring niya, parang doon lang ako nakarinig ng classical music na kumbaga rockstar si Stravinsky ng time niya. So yun yung rock music ng time niya, na ganun siya ka avant-garde, kumbaga. So, binalikan ko siya when I was doing the music for Luna. So, I re-listened to a lot of Stravinsky. And then, yung mentor niya, si Rimsky-Korsakov. Tapos napansin ko pa na yung Russians pala yung mga pinapakinggan ko. So, nakinig pa ulit ako ng mga iba pang Russians. Yun yung naging basehan para maging kung gaano kalaki yung music. It was pretty exciting for me kasi sa lahat ng pelikula ko, I rarely get to do orchestral scores. So, parang ang sarap. Nag-enjoy ako na balikan siya. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili.